Hey guys, kumusta? Kumusta? Hey guys, kumusta? So today, kakaiba ang ating gagawin. Good morning guys! Good morning talaga. So yun, nagkakape ako actually ngayon. Dahil kakaiba yung vlog natin for today. First time kong gagawin to. Nakaupo tayo dito at naka-scrub. Tataka ko kayo kung bakit naka-scrub kasi yung pag-uusapan natin today ay yung mga trabaho or yung routine ng isang rehabilitation nurse dito sa Germany. So, ito yung point of view ko lang naman. Ito yung mga experiences ko bilang isang rehabilitation nurse dito sa Germany. At ang pag-uusapan natin ay yung mga routine namin sa morning shift. So, isa-isahin natin yan. Morning shift and evening and then night duties. So, kung gusto nyo malaman at gusto nyo mapamiliarize yung mga ginagawa namin dito, totoo ka lang. Init. Actually, mainit. Summer ngayon, pero minom ako ng kape para magising ako ng konti, para maganahan naman akong magkwento sa inyo. Sa ward, sa neurosurgery ward station. So yun yung mga mga na-stroke, na post-comatose, yun yung mga kinikater namin. So usually, dinadala yung mga pasyente namin, medyo pagaling na din siya, nire-rehabilitate na lang from yun, sa pagkakasakit nila. Ay mag-focus tayo muna sa day shift. Morning shift ay Frühdienst or Frühschicht. So yun yung tawag sa shift namin na morning shift. Iba-iba yung oras ng morning shift sa iba't ibang lugar, syempre, kahit naman sa Pilipinas. Diba, may 8 hours, may 12 hours. Sa amin naman kasi 8 hours kami. So, nag-start kami ng 6 AM. Katulad nyo din ba ako na kailangan sa pag morning shift, kailangan kumain? Diba? Tama naman, diba? Diba sabi ko nga, 6 AM ang duty namin. So, pag-usapan natin yung dati kong lugar, kasi nakatira ako dati sa city. So, from city to sa village o sa dorf, nagta-travel kami via taxi kasi walang tren, walang bus. May bus kasi hindi, mahirap. Sa amin ng employer namin ay nara kami sa city nung una. Tapos nung una, ng mga first 2 years namin ay gumigising ako ng 4:30 ng madaling araw. Tapos aalis kami ng 5:30 ng umaga papunta sa ospital. So, yung routine ko noon, 4:30 gigising ako, kakain ako, and then, yun, maliligo. Kasi, depende yun kung sino yung unang maliligo sa amin ng housemate ko. Preparation, pag-usapan natin yung preparation. Noon, nagluluto na talaga ako ng pang-lunch ko the next day sa gabi, syempre, para i-microwave mo na lang. Tayo mga Pinoy, rice is life. Ganun yung routine ko kapag weekdays. Hi there! Kung bago ka dito at interesado kang magtrabaho dito sa Germany o sa Europe, please subscribe to our YouTube channel na Random Echo Vlog at malay mo, ito na umpisa ng pagtupad ng mga pangarap mo. And now, back to the video. So, gigising ako ng 4:30, 5:30, kailangan umalis na kami para makadating kami ng 5:45 sa hospital. Pero nabago yung routine na yun nung lumipat na kami dito sa village or yung malapit lang dito sa hospital namin. Kasi nga, hindi na kami gumagamit ng taxi. So, walking distance na lang sa mga 3 to 4 minutes nandun ka na sa hospital. So, bilang ako ay sanay na sa ganun, yung tipong hadalian, parang ganun. Bibilisan ko yung pagkilos ko, hanggang makapasok ako ng before 6, kailangan nandun ako sa hospital, o diba? Mabilisan lang. Pero kapag weekends, usually kumakain ako ng kanin ng breakfast, and then kumakain ako ng parang breakfast or tinapay
kapag ka-break time namin. So ito na nga, balik tayo sa 6 AM. So pagpasok ko ng ospital, syempre, I make sure na meron akong Arbeitskleidung or scrub suit or meron akong uniform. Itong uniform nito, actually, hindi ito yung uniform namin sa hospital kasi syempre, bawal naman ilabas yun. Yun nga, medyo maninibago tayo kasi sa atin, tayo yung naglalaba, tayo yung nag-uwi ng uniform sa Pilipinas, diba? Pero dito, papasok ka ng naka-civilian, so uniform ka ng provided ng hospital. And syempre lalabas ka, sila na sila na yung bahala daw, sila na maglilinis and all. Feeling ko yun yung isa sa mga magandang idea na naranasan ko dito sa Germany, yung magkaroon ng magkaroon ng uniform other than, at hindi ako yung naglalaba, o diba, convenient nun. Ang ganda ng idea na papasok ka na wala kang dalang uniform at papasok ka na kahit ano yung get up mo lang, diba? Ang luma nung get up, outfit na ba ngayon? OOTD, diba? Millennial talaga. OOTD. So kung gusto mo yung maganda yung OOTD mo after mo mag-duty, mag-mall ka, okay na okay kasi meron kang uniform. Kaso walang mall dito eh. Meron na dito mga kabayo. Dati nga nung pag summer, naka-short lang talaga ako eh. Kasi tinagaya ko sila, naka-short lang din sila. Minsan nga naka-sandals, short, tapos t-shirt lang. Ayun na. Diba? Sa part naman na ito, pag-usapan naman natin na ang endorsement. So dahil sabi ko nga, kailangan dumating ka na ng alas 6 ng umaga sa ospital or mismo sa station nyo. Pero may grace period kami actually, 6 to 6:15. Tapos 6:15, yan nga, wala ka pa. Tapos parang hanapin ka na talaga, parang nasaan na yun, parang ganun. Endorsement na, medyo maiinis na yung mga night shift na outgoing. Kapag ka 6:15, 6:10, 6:15, wala ka pa dun, hindi ka pa nakaupo dun sa sa station nyo. So ang pag-endorse actually ganito uminom. So ganito actually, parang may bilog na table o kaya naman long table. Ganun yung endorsement dito sa Germany. Para siyang panel kayo. Round table endorsement siya. So kunwari from yung side A, tsaka meron kayong side A tsaka side B. Sa amin kasi parang Forne tsaka Hinten, yung parang front and back side ng station. So ganun yung hatian. So yung nasa harapan may monitor, yung nasa likuran wala silang monitor. Or kung may monitor man, hindi ganun kagrabe yung condition nila or yung monitoring nila. Anyway, so nasa panel kayo mag-endorse. Yung night shift syempre mag-endorse ng panel. So ganyan kayo, tapos may sasalita ka ng night duty ka, night shift ka na outgoing. So nakapaligod sila, wala namang posisyon actually, pero nandiyan ka, tapos andiyan sasabihin mo, ito yung pasyente na to, ganyan. Tapos meron nang naka-assign syempre nung mga nurses na pang front area at saka nurses na pang back area. So mga ganon. So yun na nga, pag nag-endorse na sila, syempre in German, nasa sayo na lang kung paano mo isasalba isasalba yung pag-endorse mo. Kung syempre pag-aralan mo na yung mga i-endorse mo bago ka mag-endorse. At ikaw naman na Frudins o ikaw naman na morning shift, dapat tatanong mo sa kanya kung ano yung mga interesado at yung mga special na dapat mong i-receive. And nakalimutan ko sabihin, diba may sabi ko kanina 6 AM dumadating na sila, and then 6:15 yun yung endorsement namin. Pero yung sa 15 minutes na yun, super chikahan sila guys, super chikahan. Kamusta? Yan. Kikentuhan sila, ganyan. Tapos iba kakain, kung hindi pa sila gusto na lang kumain
pika-pika. Yan, habang mahabang natin yung 6:15. 6:15 na pala. Hindi sila mahigpit when it comes to pag kumakain habang nag-endorse, mga ganun. Basta, naiintindihan mo yung sinasabi nila at ninonote mo kung ano yung sinasabi ng mga outgoing. Wala silang pakialam doon. Guess what? Yung mga morning shift, nagtatrabaho o gusto nila meron silang courage talaga. Interest na magtrabaho. Alang oras? 7:00. So, in between, yung iba naman nagpe-prepare na. So kung merong mga sugat na kailangang picturean, hinahanda niya. Yung mga materials, hinahanda niya na rin. Usually kasi pag umaga, nandun ako sa harapan. So, yun. Mas okay din sa akin sa harapan actually pagka umaga kasi konti lang yung pasyente mo. So, mas madaming mga nurses pagka syempre sa mga monitoring patients, 'di ba? So kailangan talaga na mas maraming nurses. Tapos pag ganun, syempre yung ratio mo is para sa amin parang 1:3 or 4, ganun. Kasi papaliguan mo pa sila, ganun. Tapos depende nga tinitimbang nila yung sa bigat nung pasyente, yung kung ano yung mga gagawin sa kanya. Pasyente naman sa harapan na yung hindi mo na kailangang paliguan, hindi mo na kailangang asikasuhin, bigyan mo na sa kanilang gamot. Minsan may ganon. May monitoring lang sila kapag natutulog sila. Ako, unang ginagawa ko actually ay VS natural. Yung VS ng pasyente. Pagpasok mo dun sa i-greet mo siya syempre. Tapos, mag-apron ka kung kailangan. Pero usually talaga naka-apron ako kasi umagang-umaga, tapos para hindi kung may ma-accident ka, mahawakan o madampi sa uniform mo, hindi ka naman problema na. Kung na-VS na siya, siya sige. Pero kapag mataas yung BP niya at meron siyang 7 AM na gamot, i-BP ko siya ulit syempre, tapos saka ko ibibigay yung gamot. So usually ganun, na-VS na siya. Tapos ipe-prepare mo na yung gamot kung meron siyang kung normal naman at pwede mo nang ibibigay mo. And then blood sugar din. Actually after nung VS, blood sugar din syempre. Pag-usapan naman natin yung pagpapaligo sa mga pasyente. Unlike, actually, yun yung pagkakaiba ng nurses dito sa Germany and nurses sa atin sa Pilipinas, ay ang pagpapaligo ng pasyente. Sanay tayo sa Pilipinas na nagpapaligo ay mga relatives. Dito, guys, baliktad. Dito, tayong mga nurses ang magpapaligo sa pasyente. Kasi na siya, kasama na siya sa routine ng morning shift. Di ba nasabi ko kanina na ang aming station or hospital ay rehabilitation. So most of the time, ang mga pasyente namin ay merong schedule sa physical therapist. So kailangan, kunwari, ang pagpapaligo ay usually nangyayari from 7 AM hanggang 8:30 AM. So within that time, kung may 4 kang pasyente, nagawa mo na siya dapat paliguan as much as possible. Mga 8, as early as 8, may mga pasyente na kailangan nang nakaupo sa wheelchair, o kaya naman kailangan na napaliguan siya kasi nga yung mga physical therapists, sila na yung gagawa ng mga susunod na activities para sa pasyente. So kailangan alam mo kung sino yung mga pasyente mong ipaprioritize. Anyway, sa pagpapaligo, meron din dalawang proseso talaga. Pag Monday, gumagamit kami ng tubig talaga, and tsaka kung anong prepared na sabon ng mga pasyente. So tubig, tapos sabon, tapos kapag bedridden siya, papaliguan mo siya ng ganon, mula ulo hanggang paa. Syempre tatagilid mo, ikot mo, ganon. Pero kapag naman diba Monday lang yon, Tuesday to Sunday,
prepare, ano na rin siya, microwavable, microbial, so dyan, antimicrobial na yon na towel, at per piece, yun ang gagamitin mo para pampaligo sa pasyente. Dapat i-target mo na matapos na silang lahat kasi 8:30 merong tinatawag na visite or may tinatawag na, o sa atin, visit, English. Pero, ang visit na yon or yung visite na yon involves naman, kung kanina nag-endorse yung nurse to nurse, ngayon naman, yung nurse na morning, i-endorse naman niya sa doctor. O, diba? Grabe talaga. So, kailangan handa ka na by that time. Parang wala naman sa Pilipinas. Ewan ko, siguro yung ibang hospital may mga ganun. Pero sa Pilipinas, sa akin, wala namang ganun na talagang merong visite o merong endorsement. Parang panel ulit yan. Yung parang kung 3 or 4 yung pasyente mo, i-endorse mo ulit sa doctors, o sa doctor, sa physical therapist, sa nutritionist, sa ano pa ba? Sa OT, sa lahat ng mga involved doon sa area ninyo, i-endorse mo kung ano nangyari sa pasyente within the night, o kaya naman yung from, kung Monday yon, usually Monday kasi yun yung busy days, diba? Busy day pala. Yun yung i-endorse mo yung mga nangyari sa kanya nung weekends. So, ikikwento mo parang ganun. Sa visite o sa endorsement na yun, meron kang power to suggest, meron kang responsibility, kailangan i-note mo din siya. Kasi syempre, kapag nakalimutan niya, Doc, diba sinabi mo kanina habang nagbi-visite tayo, ganito yung, bakit wala dito sa record, hindi mo yata nasulat. So, at least, mareremind kayong dalawa na, nasabi ko nga pala yun. Ano nga ulit yun, mga ganon. Parang ganon. In general, yung endorsement na ganon, yung visit na ganon, medyo nakakaba talaga. Kasi, hindi mo alam kung ano yung sasabihin, may reaction ng mga kasama mo pag hindi ka nila naiintindihan. Kasi, yun na yun, full German na siya. Yung parang, full, pag nagsasalita ka na talaga, si patient ganito, ganyan. So, pag hindi nila naiintindihan yung sinasabi mo, ganyan sila, ulit yun, mga ganyan. So, lakasan na lang loob. At saka, syempre, kailangan natin mag-aral. Tapos, walang visite, sa amin walang visite, walang endorsement kapag ka weekends. So, yun ang maganda kapag ka weekends. Walang mga therapists. Minsan may mga therapists pag may special cases sa mga pasyente pag Saturday, pero Sunday usually wala talaga. Susunod naman is syempre itutuloy mo na yung trabaho mo. Hindi ka pa magbe-break time actually. Kasi pa lang yun, 9 o'clock, 8:30 kasi to 9, yun yung tapos ng visite. Sa amin, mga 9 o'clock, kailangan kung hindi ka pa napapaliguan, tuloy mo na yung pagpapaligo sa kanya. Pero, usually, kung natapos mo na silang paliguan, ito na yung time na mag-refill ka na ng mga materials every rooms ng pasyente mo, or kung gusto mo naman yung buong area mo. 'Di ba? Kung medyo thoughtful ka sa kanila, and yun, 'di ba? Kung gusto mo lang naman. Kailangan mong kumpletuhin lahat ng mga materials na kailangan nila within the day o 1 to 2 days. Kasi nga, pag night shift saka evening shift, konti na lang yung mga nurses. So, parang abala pa sa kanila kung lalabas-pasok pa sila. Kung hindi kompleto, hindi enough yung mga materials na nasa loob ng kwarto ng pasyente. So, kailangan make sure mo na kompleto yon at enough siya within a day or 2 days. Dito dahil insured nga yung mga pasyente at insurance nga yung nagbabayad, hindi ka na, kahit pa paano ka na problema sa mga materials ng pasyente when it comes to diaper, yung mga lotion, kasi provided na siya kaagad. Provided na siya, pati yung mga medicines, kasi nga insured yung mga pasyente. Make sure mo lang na maayos yung itsura nung kwarto ng pasyente, lalong-lalo na kapag wala siya doon, para pagbalik niya,
mas magaan ka makapagtrabaho. It's about time na kakain ka na. Tare. Break time. So usually ang break time namin 9:30 or 10. Usually ako nagbe-break ako ng 10 to 10:30. Kasi yun yung time na talagang halos wala nang pasyente doon sa kwarto kasi may ginagawa sila o kaya naman nag-rest sila. Ang tradition dito, kakain sila ng isang parang nag-endorsement din, panel na kakain, yung isang bilog, round table, long table, kain silang ganun. Pero bilang Pilipino tayo at Asian tayo, ako kasi nakakaugalan ko na kasi nga 10:30 yun, 10 o'clock yun, gusto kong kumain kasi paano siyang lunch, brunch na siya actually sa akin. So gusto ko kumain ng rice. Tapos syempre yung ulam natin minsan may amoy, ayaw nila ng bawang, amoy ng bawang, amoy ng isda, 'di ba? So ayoko na din may magreklamo pa or what. So, ako na yung umiiwas minsan at ina-explain ko sa kanila na magra-rice ako, maamoy, ganun. At saka gusto kong tumawag sa family ko every now and then na hindi ko magagawa kapag nasa round table kami tapos ganun ako, tapos kumakain ako, 'di ba? So hindi din siya appropriate actually. Parang ganun para sa akin. So ginagawa ko, nagpapaalam sa kanila at kumakain ako sa canteen namin, which is canteen or pagkainan din ng mga pasyente. Kumakain ako sa baba, mag-isa lang, tapos yan, nag-YouTube, kaya tinatawagan yung family, friends, ganun. Kasi 30 minutes lang naman yung break time. 10:30 na, you have to go back na sa station mo. Yun na yung time para sa vital signs. Actually, 11 o'clock yung vital signs. Pero ako kasi, 10:30, 11:45, nagba-vital signs na ako kasi ang dami din namang ginagawa or ang dami mo kailangan i-prepare. Vital signs, blood sugar, kailangan mo din i-measure, and then yung gamot niya ng pang-alauna. Pag dumating na yung mga pagkain ng mga pasyente ng 11 o'clock or 11:30, saka mo na ibibigay yung kanilang pagkain. And then, sa pagbibigay ng pagkain, may schedule din yun. I mean, mayroon din silang preference kung yung mga awake na pasyente or yung mga pasyente ay gusto nilang kumain sa kwarto lang nila, bibigyan mo doon sa kwarto nila, hatid mo. Meron siyang socialization, nasa malaking round table sila, tapos sabay-sabay silang kumakain, parang ganun. Pwede mong ibigay actually earlier yung mga gamot na yon habang kumakain sila or pagkatapos silang kumain, iinumin nila. Yung iba naman, after nilang kumain, saka sila pupunta sa kwarto nila, tapos doon nila iinumin yung gamot nila. Case to case basis lang din. Pero yung 1 PM na yon, yun na din yung time para ito-turn mo din sila, tignan mo, i-visit mo yung diaper nila, kung meron jebs, 'di ba? Doon mo papalitan. Kasi syempre, pangit i-endorse or hindi naman talaga dapat i-endorse yung mga may mga pasyente na may jebs pa. So lilinisin mo 'yon, 'di ba? So, yun from 1 o'clock to 1:30, yun yung time ng turning, yung mga gamot na dapat mong ibigay in time. Yun na rin yung dapat malinis na din yung pasyente, malinis na yung buong area. Kasi after nun, ang gagawin mo na ay mag-charting. Kung morning shift ka, make sure na okay yung pag-endorse mo or nasabi mo lahat. Kasi kung may nakalimutan ka, hindi naman din alam ng mga kasama mo na nasa ibang area, kung hindi talaga nila alam yung mga nangyari doon sa pasyente mo, mga ganon. So, kailangan kahit paano, naisip mo na, nalista mo na kung ano yung nangyari. Anyway, ubos na yung kape ko. At malamig na din siya kanina pa. Usually, 2 o'clock to 2:15 to 2:30, doon na umuwi yung mga Frudins or yung mga morning shift. Napagod ako, parang nag-duty na ako ng
ngayong araw na to. Pero nang-enjoy naman ako sa kwentuhan natin. And sa susunod na video, pag-uusapan naman natin yung evening shift and susunod yung night shift natin. Kaya sa mga susunod na araw, kikwento ko yung mga experiences ko or yung routines namin dito sa hospital namin para may at least may idea kayo. And thank you nga pala sa lahat ng mga nanonood and nagtatanong all about ano nga ba yung mga ginagawa naming mga nurses or mga experiences naming mga Filipino nurses dito sa Germany. Kung ikaw ay nag-umpisa pa lang mag-review at curious ka about kung ano nga ba yung mga buhay namin at mga routines namin bilang mga Filipino nurses dito sa Germany, tumuto ka lang, mag-subscribe ka na sa ating YouTube channel na Random Echo Vlog para maging updated ka sa mga ganap natin. Nabubulol ka pa. Mga ganap natin sa mga oras na to. And again, thank you po sa lahat ng mga suporta and see you on the next one. Bye!